Mga ka-Rose, good morning. Yan, good morning. Araw ng Lunes. Yan, meeting muna tayo. Kompleto na. Sino na lang kulang? Si Ricky at saka si Master Jojo. Yan, good morning sa inyo. Good morning! Ay, good morning. Ready kayo May bagyo ba? Wala daw kay Kuya Boy. Okay. Okay, so start na tayo. Okay na tayo. So, kulang lang na isa. Andito si Master Jojo. Good morning. Good morning! Pre, good morning! Nakabad pa. Ay, sumama na po yung panahon, no? Yan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari ngayong araw na to. Kasi ongoing na si Bagyong Himer pala. Medyo late tayo sa balita. Pero ito, may pasok yung tropa. Tingnan natin kung makukompleto natin ngayong araw. Yung papatuloy ni Master Jojo dito yung sa staircase below, bali yung cabinet niya. Tapos ito yung ginawa nating cabinet, bali minaximize namin yung mga part ng bar counter dito. So pinakinabangan namin lahat ng space. Si Louie nagtitimpla po siya ng Pioneer Epoxy A and B. Yan, kadalasan kasi may mga experience kami kung adhesive semento lang, nakatagalan na lalaglag po. Tapos susuportahan po siya ng masking tape dito sa taas. So yan, A and B. Ang ginawa namin dito, pinalitadahan muna namin ng 002 according dun sa mortar niya para sakto lang po itong tiles kapag nilagyan ng adhesive. Tapos additional outlet dito sa poste, switch at saka dun sa taas. Kuya Boy, nandito na. Try ko na lang. Tapos yung mga gagawin pa rito, yan yung mga gagawin pa rito, to follow na lang. Yung inspection natin dyan, yan to follow na lang. Yan, umuulan na. Tapos kornisa. Yan, lalagyan din po ng kornisa yun sa second floor. Yan yung Bagyong Himer. Grabe, ang lakas na ito. Araw lang ng isang araw. Kasabay ka sila? Kasunod. Sinundo muna namin si Chanel. Hello, Chanel. Tanggalin mo na yung ano mo, bimpo sa ulo mo, sa head mo. Let's go. Let's go na. Mama, what you in the popsicle? Dumaan nga po pala tayo dito kay Ma'am Mercy. Yan yung client namin dito sa Phase 4. Yan, meron siyang pinabibigay para po sa tropa. Opya. Yan, mamaya na lang. Luto siya ng merienda. Alright. Tara. Ito isang project natin. Ito yung pinakabago. Yan, nabawas-bawasan na yung buhangin natin dito. Yung graba, yan, nabawasan na rin. Magpapa-deliver tayo. Yan, sa ngayon, pansamantala muna na lagi naiipunan tong kalsada na to kasi dito nakaharang yung aming mga panambak. Yan, ganyan na muna. Ano ba binubusan natin? Yung ano na? Beam. Yung beam. Binubuhos po sila. May delivery tayo. Buhangin at saka graba. Hakot? Nagkakanda babaan eh. Yung guardia ba nagsabi? Kailangan lang hakutin. Sige. Ayan na, nakakasabi ko lang. Kaya ganito talaga. Sa atin pa nakatsempuhan yung ganitong senaryo. Paano yung ibabalik na lupa? Baka magkulang tayo. Kahit yung ano lang, kalahati lang nito. Ayun, nakalabas lang. Ayun, kahit yung nakalabas lang siguro. Ito naman sa foundation na ginagawa namin kung matatapos lang po ito. Bawas-bawasan po yung ano natin dito. Yung mga gawain ng trabaho. Yan, bali gagaan ng gagaan kahit pa paano. Di ako makadaan doon sa mga binubuhusan nila. Ayun pala.
Yan, metal framing pa rin. Wala pa rin po kami nagagalaw sa bubong nito. Hindi talaga kahirap mag-renovate kapag may bagyo. Yan, nakasetup na po yung pinaka-tie beam natin. Yan, buhos na lang yan. Tapos kapag nabuhusan na, bago matapos yan, kailangan may mga vertical dowel na po yan para sa CHB. Yan, kapag okay na yan, magbabalik na kami ng lupa pagkatuyo. Tapos umpisa na yung asintada. So dito naman po sa may bandang ibabaw, wala naman tayo magiging problema rito eh. Diyan lang. Siyempre, laging basa dyan eh. Kapag ka umuulan. Kaya Richard, yung sa vertical dowel natin, sa asintada, baka makalimutan. Mababaw pa naman yung buhos ng coating eh. Kailangan mabangan ng vertical para sa asintada. Kung magpapadeliver ako ng buhangin, lalo yan wala, ganun talaga. Taste na muna pagka sinabi ng guard. Di mo, nakaschedule. Di lang makuha ngayon. Hindi naman talaga makukuha to pagka ganito. Walang kukuha nito. Ito muna yung update natin dito sa bagong project. Ito, after break time, hindi pa rin maganda yung lagay ng panahon natin. Pero kahit naman pa paano, kung ganyan lang, baka hindi naman na makaka-affect sa trabaho natin. Basta hindi umuulan. Yan, shoutout nga pala kay ma'am na lagi nagko-comment tungkol sa mga mag-iina ko, sa mga bata, tsaka sa aso. Oh, ayan, si Oreo. Yan, Oreo. Okay, bali ganito po yun. Kung bakit siya lagi minsan nakatali po dyan. Kasi pinapasok po ng daga to, ng malalaking daga. Yan ma'am, para sa kaalaman nyo rin. Ito nga po pala ay pinaluwag ko para kay Oreo. Dating masikip to, kung nanonood lang lagi kayo. Sobrang sikip nito, nilipat ko to yung... Lahat po ng gamit po dun sa bodega, nilipat ko para yan, nandito siya. Yun nga lang, hindi talaga may iwasan, hindi naman natin kontrolado. Malalaking daga po, pinapasok po dito. Yan, nakakapasok tapos nagiiwan po ng tae. Yan ang tae. Yan, meron nga oh. Yan, wawalisin ko na lang. Kaya lagi ko po siyang dinadala rito para linisin ko muna. Nachichempohan nyo lang po na nakita nyo dyan na nakatali. No. Okay. Yan, bali pupunta muna tayo ng phase 4. Meron pang kasing gagawin dun sa project natin to, kaya hindi pa natin tuluyan na mata-turnover. Yun nga, yung pipinturahan niya yung gate doon, hindi na rin mapinturahan, gawa ng laging naulan din. Nanta-timing na lang kami para sa magandang weather. Tara. Dumaan muna tayo rito sa isang project natin sa phase 1. Ito yung Mia inner unit. Yan, bali magtatanggal na lang po ako ng mga gamit dito. Halos tapos na sa tiling. Ito mahuhuli na po ito. Sa tiling laging huli to pag i-install ng tiles. Sa TNB, ayan, accessories, kornisa na lang. Tapos dito masilya. So bali papipwestohan na po natin to ng mga pintor. Yun nga lang, wala pa pong available. Hindi naman nagmamadali dito si client. Yan, bali standby muna tayo rito. Yan, pintor na lang ang kulang dito. Tapos yung mga aluminum, yun na lang. Tara. Nasa phase 3 tayo. Yan, break time pa po ng ating mga gumagawa. Nagdala ako ng epoxy primer dito kasi ganito yung weather, nag-uulan-ulan. Kailangan na pong mapinturahan yung ating mga AC box. Yan, papaprimer na po natin yan magkabilaan. So babalikan po natin yan kapag natapos nila. Tapos meron akong pinagawa sa kanilang rampahan.
Ito yung dadalhin po sa Phase 4. Yan, pinabricate nila to dun sa bodega. Tapos dito ko na pinapinturahan kasi nandito sila eh, para hindi na magpabalik-balik yung mga tao. Yan, bali sa Phase 4 po ito. Tapos meron panibago pong pinagagawa sila client dun, yung bed frame nga. Ayan, magpapasa tayo ng gate pass sa Phase 4. Bali yung gate pass na to, ano na po siya, bed frame na po kagad. Yun ang ipapasa natin. Bali bubuin na lang po rito sa may bodega sa amin kasi may bubong naman po dun. Tapos di baklas po siya. Yun po yung pinagagawa ni client, di baklas. Yan, lagay na lang natin dito. Pagdating ni ano rito, ni Adonis at saka ni Vin, yan, makikita na po nila yan, gagamitin sa taas. Yan, diretso muna tayo sa Phase 4. Hindi na kami makakapagpagawa doon. Hindi na kasi kami makakagawa doon dahil halos gawa na po yung bahay. Tapos yung harapan naman na bakod niya maiksi. Kung doon po natin papadeliver yung mga tubular, masikip. So hindi naman pwede sa kalsada, o kaya pag umulan mababasa. So sa bodega na lang natin gagawin para i-deliver na lang ng buo na. Tapos retouching paint na lang doon. So again, yung tinutukoy ko yung project natin sa Phase 4, yung row house. So hindi pa natin siya tuluyan na ma-turn over. Yan, si Kuya Dindo, check natin dito sa sa isang project natin. Tingnan natin kung nandito na, kasi maaga pumapasok yun eh. Maaga siyang pumapasok sa umaga, sa tanghali din maaga po siyang pumapasok. Ayan, baka nandito na. Meron lang din kasi ako mga naispatan na nag-comment tungkol dun sa nakita nila sa unit. Yan, para ma-explain din natin ng konti. Okay, tara. Puntahan natin itong ginagawa ni Kuya Dindo. Ayan, galing po tayo rito kahapon. May mga kulang pa regarding po doon sa aluminum. Yan, isusunod na nila Master Ryan at saka Master Batang. Sama bracket nito, sir. Kuya Dindo, good afternoon pa. Good afternoon! Actually, Kuya, may metro ba tayo? Nakalimutan ko eh. Susukatan ko yan, yung nabutas. Meron naman sa baba dyan. Yan, sukatan natin para i-forward natin kay Ma'am. Balak pong palitan ni Ma'am yung ilaw dito. Siyempre, may paunang butas na yan. Hindi naman pwedeng basta-basta palitan yan. Kasi lalawit yung dating butas. Pinagbutasan ng bracket. Kuya, tabi mo na lang na malapit dito. Oo. Okay, dun nga po pala sa mga nakapansin ang tungkol sa bidet. May nakapansin nun eh, sa bababanda yun. So, maya na. Sukatan muna natin ta. Yan, bali ang gusto kasi mangyari ni client dito. Lumitaw po yung ambience nitong wall accent. Itong tiles. Itong wall tiles. Tapos kung magpapalit siya ng ilaw, ang suggest namin sana matatakpan din po itong nagawa namin butas. So, susukatin namin to kung ilan. Tapos hahanap na lang siya ng kapalit. Saan tayo magsimula sa butas? Opo, yung mismo na butas. Dito, kuya, yan. Doon sa kabilang nabutasan. 12. 32, no? Okay. Salamat, kuya. Isa-is. Again. Bali ang ginagawa rito ni kuya, retouching. Kuya, yung handrail may doble pa to, no? Meron pa, sir. Tapos yung mga sulok-sulok. Then, yung yung window. Yan. Ito na lang. Ito, okay na to eh. Oo nga, linis na nga nito ah. Sa kwarto. Oo nga, kagabi nung pinuntahan ko to, madumi. Ito, handle na lang. Okay, yung handle na lang to. Bali, nagtaka pala si ma'am dito, Kuya Dindo, bakit daw nagkaroon ng sliding to? So, ayun nga ma'am, naisama. Yun nga ang pagkakaalam namin. So, bahala na po tayong makipag-usap kay Batang tungkol dyan. Nagkaroon ng sliding bigla. Ayaw rin naman ako, boss. Pero maganda rin naman eh, no? Okay naman. Okay naman. Maganda katignan eh. Oo, ito. Kahit wala ng bintana. Kasi yung ano na to, yung mga ganitong klaseng bintana, alam niyo yung parang sa mga heritage. Mas modern nga lang yung nilagay. Ganito kasi yung sa mga heritage eh. So hindi gumagamit ng kortina. No? Hindi ka gumagamit ng mga kortina. Okay, dito tayo. Doon sa nag-comment. Ayan, sadya po talaga to, na ganito. Kasi mahaba naman po yan. Ayan, oh. Ayan, oh.
Oh. Mababa lang po talaga, sadyang mababa. Yung ano. Kaya tapos yung ano niya, yung combination po kasi ng valve at saka nito. Yan, nasa isang ano na lang po siya. Nasa isang lagayan na lang. So, yung biding at saka po yung flexible angle, yan, nasa isang connectivity na lang. Yan. Kasi minsan, ito po kasi, yung sa biding, pwede pa natin i-wall mount dito. Ito po kasi naka-bracket na yan, oh. Naka-bracket na po siya. Pero pwede naman po yung palitan just in case na gusto ni client. Magagamit pa rin natin yung angle valve, yung water supply. Ilipat natin. So may mga ganyan po talagang design. Yan, na-adjust naman siya. Nakikita nyo, haba, di ba? Dindo, okay na ako rito. Sige ha. Kaya ako biglang umulan. Tatapusin masali yung labas. Oo nga pala, status natin dito. Biglang ano eh, ulan, may kanina. Parang ayaw ipatapos to, kuya. Ano kasi eh. Sabi ko, hindi magdalan muna. May mga magagawa pa naman dito eh. Marami sir. Marami pa naman. Yan, si kuya muna ang bahala rito. Hanggang sa mapulido natin, maikutan. Kasi may mga part po dyan ng pintura na lagpas-lagpas pa. Gawa po sa preparation. So papakita natin, no, para makita nyo rin. Kagaya nito. Ayan. So yan yung example. Akala lang natin madaling tingnan. Kasi yung ginamit dito, enamel. Ibang uri ng pintura yon. Doon naman sa ceiling, bali flat latex. So magkaiba sila. So dahil kahoy ito, bumibili naman po tayo ng masking tape. Pero mas priority natin yon dito sa mga pinto, sa mga pintuan, sa handle, ayan, sa mga wall-fluted panel. So dyan talaga, pag may lalagpas, cuttings na lang. So ito naman yung binibira ni Kuya Dindo dito. Final na yata ito, no Kuya? No? Yeah, final. Tile grout na natin yun. Kulay brown. Ayun, tile grout na rin pala to. Kakulay po ng tiles, kagaya na sabi ni Ma'am. Tapos yung masking tape, yan, dito ginagamit yan. Ayan, marami pa akong mga lagpas-lagpas, kagaya nito. Yan. Lahat po yan, dudukutin yan ni Kuya Dindo. Yan, dudukutin ni Kuya Dindo. Ayan. Tapos siya pala nag-decide tayo na pinturahan to ng kakulay nito, no Kuya, no? Halos yata pareha na, no? Okay na pala, halos pareha na. Ayun, no? Mas magugustuhan to ni Ma'am. Kaysa sa una, medyo malabo to eh. Ayun, no? Okay na. Sige, Kuya. Okay. Kuya Rigor. Ayun, si Kuya Rigor. Kuya Rigor, good afternoon po. Welcome, boss. Ayan, bali si Kuya Rigor nga po pala, hindi lang yan pangkahoy. Yan pambato rin. Ayan, yung tinutukoy natin na pambato sa pintura. Hindi yung ibang klaseng pambato. Ano yun ako? Okay. Pambato o yung hinahagis, hindi rin yan. Sige, mga malabo yung camera natin. Wait lang. Opya. Ayan. Nice yung mga kilikili eh. Okay, so wording ng pintor, kilikili. Ito po yun. Ayan, ito po yun. Yan yung kanto between ng kisame at saka ng ating wall. Ayan. So sa ganito pong pagmamasilya, nakikita nyo yung stroke. Yung ganito yung malalagyan yan, yung mga gilid-gilid. Yung mga pwedeng daanan ng maliliit na ipis, ng langgam, no Kuya, no? Yan. Dapat ang dinagnan siya. The base, pantay. Yan, bali dito muna nakapwesto si Kuya Rigor. Yung mga ginagawa na ni Kuya Rigor, yung para na yan kay Kuya Dindo. Kaso nga lang, hindi naman siya makakapwesto dun sa phase 4. Ganito yung weather natin. Isa sa mga maapektuhan dun yung pintura, yung compressor din, maaaring mabasa. Pero halos sa painting natin dito, halos nasa 95% na ho kami. Yan na lang, yung mga wall na yan, pati dito. Ito madali na to. Yan, saglit na lang po to. Ang ibabanat namin dito, Acrytex primer. Yan, saglit na lang yan. Tapos ito pa pala, yung mga bakal. May mga combination color yan. Yan, saglit na lang to. Yan, may additional pa kami rito. Kuya, baka may paparating na plywood, 4 na piraso. Na 3/4.
Kahit dyan na lang ako sa bakod nilagay. Sa may labas. Yan kasi may additional pa tayo rito. Mga 4 na peraso sa wine shelf, wine rack. Ayan, sakto pag inabutan pa ni Kuya Rigor yung pipinturahan din. Ayan, hindi pa tayo makapunta ng phase 4. Magpapasa tayo ng gate pass doon. Tara. Tayo sa gate ng phase 4. Magandang araw po. Hello, magandang araw. Chief, papasok kami ng bed frame na gawa na. Kaso nga lang, paso na yung niya, monthly HOA. Gumawa na lang ako ng promissory galing sa may-ari. Sige sir. Maraming salamat. Isa lang yan, gawa na siya. Ipapasok na lang namin. Thank you. Salamat. Okay na tayo rito. Bali, hindi na po ipapadeliver yung mga tubular dito. Medyo madami rin yun. Siguro abuti ng 7 pieces. 1x2 and 2x2 na mga tubulars. Medyo gawa na kasi yung unit. Wala na rin tayong stockpile doon. Kaya sa bodega na lang. Sa bodega natin na dadalhin yung mga tubular. Tapos pag nabuo, kaya dadalhin na lang natin gamit yung owner. Yan, bali wala kasing pumapasok na empleyado rito para mag-settle ng monthly HOA. So alam niyo na yon, yung mga issue dito sa Lumina Homes, lahat tinitingnan kapag hindi kayo bayad sa HOA, may mga lapses kayo, kailangan nyo munang bayaran bago tayo magpasok ng materyales. Halos lahat naman halos sa lahat ng ibang subdivision, gano'n ang patakaran nila. Kaya pag nagpapagawa ng bahay, i-advance nyo na kahit mga 3 to 4 months. Yan, depende dun sa bracket ng contract, kung kailan yung estimation, kung kailan yung matatapos na buwan or araw. Yan, kami dito, in-extend namin ng mga 3 to 4 months kapag gumagawa kami. Let's say may tanggap kami na September, binabayaran kaagad namin yung monthly HOA ng hanggang December or January. Bali, shoulder ni client yon. Yan, kumbaga inaabunuan na namin para dire-diretso. So dito kasi medyo nagkaroon kasi ng mga bagyo, medyo na-delay tayo ng konti. Yan, bali expired na yung yung HOA. So may lapse na isang buwan. Yan, shoutout dun kay Kuya Guard, madali siyang kausap. Yan, kompleto naman kasi tayo ng mga papeles. Kompleto tayo ng requirements. May nakakalimutan akong gawin ngayong araw. Sana nandiyan pa si client. Naalala nyo, noong nakaraang araw, meron lumapit sa akin sa may parking lot ng Vista Mall dito sa may Tansa. Ayan sila, Sir June. So ngayon nakaschedule, ngayon Lunes, dito sa Phase 6 yung ocular visit ng kanilang unit. Sana maabutan ko pa sila. Yan lang, sana nandyan sila. Medyo mahina kasi yung signal dun sa Phase 6 Late yatang pumasok yung message nila. Pero kanina pang lunch. So anong oras na ngayon? Mag-aalas 2. So check natin, sayang naman, para hindi rin masayang yung kanilang pagpunta rito. Dito na tayo sa Phase 6. Masyado nga lang masukal yata yung nakuha nilang unit. Ito kasi block 18. So block 23, 18. So kung sa 26 sila, baka nandun sa dulo. Puro damo na. Mabilang na lang tayo hanggang 26. Ayan. Malas lang, naubusan tayo ng load. Yan, sakto pala, alas 2 pa lang. Naubusan tayo ng load, pero baka nasa opisina sila. Tingnan natin, opisina ng Lumina. So ayan, nakita ko naman na yung unit. Medyo masukal lang. Kung magkikita kami doon, tingnan na lang natin kung ano yung mga ipapagawa nila. Pag-uusapan lang muna namin. So ocular lang naman. So tiningnan ko na, bumaba ko kanina. Nagmadali na lang ako kasi baka may ahas. Ayan madamo. Okay, tara. Paano sir? Maraming salamat po. Salamat po, madam. Ma'am, thank you. Yan, bali, shoutout nga po uli kay Ma'am Gia at kay Sir June.
Yan, sila po yung may-ari nung pinuntahan natin bahay kanina sa Phase 6, pero hindi nga lang tayo natuloy po doon. So, pinuntahan naman natin yung bahay pero hindi kami doon nakita. Yan, dito kami nakita sa opisina. Kanina nga po pala mga ka-Raw House, may binigay na pagkain si Ma'am Mercy. Bali, dinistribute na po ni Mrs. at saka ni Carol. Yan, kasi medyo busy tayo. Ito, time check, mag-alas 4 na ng hapon. Kaya ito, bigyan na tayo ng update. So ito naman, yung weather natin, tinakot tayo. Akala natin ma-postpone yung duty natin buong umaga hanggang hapon. Kasi kanina, lakas ng ulan eh. Hindi tayo madalas na nanonood ng balita. Yan, nakikibalita lang din tayo rito sa mga kasama natin tungkol dito sa bagyo. Basta sana natin itong month na to, puntang December, yan, lagi na lang mag-uulan-ulan. Yan, buti na lang at pagdating ng hapon, yan, kahit naman papaano medyo tumigil yung ulan. Ayan, bigay tayo ng update. Tara. Okay, dito tayo. Yan, halos tapos na yata lahat, no, Joe, no? Isa carpentry, no? Ayan, halos tapos na lahat. Yan, sa TV console, yung pag-assemble. Yan, yung pag-assemble ng ating mga finishing carpentry gamit yung plywood, yan, tapos na. Tapos dito sa bar counter, yan, dito sa staircase below, tsaka sa taas. Yan. Yan, oh, may kornisa na nga. Yan, nakakornisa na. Oh, paikot na. Tapos yung isang outlet dito, binuhay namin. Yung isa naman, nilipat namin dito. Tapos ito na yung isang aircon. Yan, dati dito nakalocate yung cabinet. Kaso nga lang, medyo malaki po yung kama o yung pinaka bed frame na ilalagay ni Sir dito. Yan, tapos na. Bali, yung mga bisagra na lang dyan, bibigay ko na lang bukas. Bisagra para sa pintuan. Yan sa closet. Nakornisada na. Pintor na lang po ito, pintor. Gaya ng binanggit ko sa kabila, pintor na lang din. Ayan. Tapos dito si Kuya Boy, minahis lang sa electrical. Tapos yung dito sa sidings, so again, bali share namin sa inyo. Ito yung ginamit namin concrete epoxy A&B. Ayan, ang gana lang, oh. Medyo madami yata yung natimpla ni Louie dahil buo. Yan. Yan, kung may extra budget, ganito ipagawa niya. Yan, kung may extra budget, so gamitan nyo po ng epoxy A&B itong sidings ng tiles. Ito kasing ganitong klaseng tiles, ano po siya, hindi siya granite. Yung common na 60x60 may mga dugtong. Meron din na nilalagay dito yung polymer, pero mas maganda to A&B. Yan, para sa ganitong klaseng tiles. Yung polymer kasi sa mga granite. So, para matibay. Ayan, oh. Tsaka hindi nalalaglag. May mga client din kasi ako dati na nagpa-follow up ng report sa akin tungkol sa ginawa namin. So ito, nalalaglag talaga to kung semento lang. Kung may na-encounter kayo na nagpapagawa kayo, semento or adhesive lang yun nilagay, so wala nang ibang diskarte. So pwede nyo isa-adjust sa kanila yung gumamit ng A&B. Maganda po ito, gamitan nyo ng A&B epoxy para rito. So yan, isang magandang idea and tip. Kasi ito, balang araw kapag nalaglag to, pwede siyang mabasag. Tapos yung tiles na ginamit nyo, kung limited edition na lang yun, so mahirapan kayo maghanap ng ibabagay or kapalit kung kagaya pa ng nasa ibabaw. So yun lang, no? Para mas matibay yung A&B. Yan, epoxy A&B. Yan, dati adhesive lang yung nilalagay namin, pero ngayon yan, epoxy A&B. Nakamerienda na kayo? Inatid nila rito? Asya.
Hindi ko na naipakita kung ano yung niluto ni ma'am. Ano ba yon yung... ano ba yon? Macaroni. Macaroni. May spaghetti. Tsaka may tinapay. Ayan, sige. Thank you ma'am, thank you. Ayan, kay Ma'am Mercy galing yun. Ang bali, yun nga, nasita na kami ng Gualdia tungkol dito. Pero ito na lang yung paraan namin. Hindi naman namin pwedeng ilipat yun saan. Diyan na lang. Iaangat na lang. Yan, dito si Bilog, si Adonis. Tapos dumating yung buhangin namin at saka yung graba. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagbubuhos. Ayun na. Dito na po tayo sa bahay mga karos. Ayan, maraming salamat po muli kay Ma'am Mercy and Sir Cloud, also sa buong family. Ayan, maraming salamat po sa pamerienda nyo sa buong tropa. Bali paano mga karos, kita-kita na lang po tayo for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po muli sa walang sawa ng suporta dito po sa aming channel. Ayan, let's go! Ayan, tara, kain po tayo. Okay.